ng National Heroes Day, narito ang isang bayaning hindi alintana ng lipunan. Daan-daan aso ang kanyang inaalagaan. Kahit na wala ng trabaho at walang pinansyal na suporta, si Lea Borbon Dopelis ay may istorya. Nako, bago tayo magsimula, naku, Lea, halika, upo kayo dyan. Dito, interviewin ko kayo kasi interesado kami sa istorya mo. Bago tayo magsimula, ilan na ulit ang mga aso na inaalagaan mo? Aso at pusa? Yes, ma'am. Ang aso ko po sa ngayon ay 532 dogs and 38 cats. Wow, grabe! Paano pinapakain lahat yan? Nagsimula po kasi yan sa isa, dalawa hanggang sa dumami. May trabaho po ako. Noon? Noon, bago mag-COVID. Tapos? Ang mister ko may trabaho din bilang isang foreman sa isang mga high-rise building. Yun ang ginawa naming hanap buhay na may pakain sa kanila. Grabe! Wala kayong anak? Meron po kami isang anak. May anak din kayo. May anak kayo. Opo. Tapos, may napakaraming aso at pusa. Opo. Grabe, laking gastos. Anong pangunahing inspirasyon mo sa pagsisimula ng misyon na mag-rescue ng katakot-takot ng Afgal? Nagsimula po yan sa isang dog na nakita kong nakikipaglaro pa siya sa isang tao na kakatay na pala sa kanya. Hindi niya alam. So sabi ko, hindi naman ako noon dog lover. So sabi ko, ayokong makita na hindi na siya makita dito sa pagbalik ko. Tapos kinain na siya. So sabi ko, kukunin kita sa isip ko. Anong ginawa mo? Pagtalikod ng mister ko sa gate, paglabas niya, bumalik ako. Tapos, kinausap mo yung tao. Kinausap ko yung mga tao. Paano mo nalaman na kakatayin pala niya? Sabi hindi niya niya, balak i-rescue? Sabi nila kasi, Por, mamaya ka na umuwi. Magkakatay kami ng aso, pulutan. Ala! So nakikipaglaro pa yung dog. Baka kalahin ko mga Ilocano at Igorot yan. Alam mo naman, pulutan sa amin yan. Kaya, ayun, kinausap mo. Buti naman pumayag. Sabi ko, ipulutan nyo lang pala. Sabi ko, hindi pwede yan. Hindi naman ako dog lover. Binigyan ko sila ng 500. Akin na yung aso. Ikaw pa nagbayad? Ihatid nyo yan sa kantin ko. Alagaan ko. Mula sa isang aso. Kaya nag-umpisa pala sa isang aso hanggang sa mas marami sa loob ng ilang buwan. Ano-ano ang kinaharap mong pagsubok at dagok sa pagtulak ng advokasya ng rescue dogs? Mula nung may kantin ako, hanggat hindi pa nagka-COVID, wala akong problema. Kaya ko sila pakainin. Tama. Pero nagsimula yung dagok na nung COVID na. COVID na tumagal. Akala ko 1 to 4 months lang. Tama. Lahat tayo akala mabilisan lang. Yung pala, taon-taon. Taon Anong pala. ginawa mo? So yung Nakailang aso ka na nung time na mag-COVID? Nung umpisa ng COVID? bago mag-COVID umabot ako ng 38 dogs. Nay, ang dami nun. Tapos nung nagsara yung kantin ko dahil bawal mag-kantin, umabot siya ng 67 dogs. Dumami pa. Anong ginawa niyo? Paano kayo nakaka-produce ng pagkain? Kuha ako ng kuha kasi may pera akong hawak eh. Ano yung ipon mo? Inuubos mo? Yung puhunan ko at saka ipon ko. Pinakain ko ng pinakain. Nag-panic buying pa nga ako para kung magsara man ang pamilihan, may pagkain sila. Grabe talaga epekto ng pandemya sa operasyon ng pag-rescue. Pero bakit dumami pa? Ano nangyari? Akala ko bawal lumabas. Paano mo nadagdagan yung mga aso? Pagka may nakikita akong pupunta ako sa palengke, pag magmotor kami ng mister ko, may mga asong takbo ng takbo, walang patutunguhan na alam kong uhaw na, dehydrated na, babalikan ko yun. Naku, Kahit kailangan maglakad ako, dahil walang tricycle. Hahabulin ninyo. Naku po, talaga naman. Ang hirap-hirap nun. Kaya nadagdagan pa. Paano mo nabayaran lahat ng gastusin dyan? Nang naubos na yung kapital Di ko. ba kasi mauubos at mauubos? Ano yun? Kasi nagko-close open tayo ng lockdown noon, di ba? 1 taon. Tapos yung second year, meron pa, di ba? Kahit pa paano, medyo nagsasara pa rin. Anong ginawa mo?
Naubos na yung... Kasi mawa-wipe kapital. out ka, di ba? Oo, nag-zero balance ako. Sabi ko, problema ako. Sabi ko, paano ko kayo pakainin? Sabi naman ng iba, pakawalan mo na. Tapos yung mga mata nila tumitingin sa akin, hindi ko kaya. Sabi ko, yung cellphone ko, keypad lang. Hinawakan ko yung cellphone ng mister ko. Oo. Ako, hala, may group pala dito ng mga dog lover. Meron? Nakita mo? Oo, mag-post kaya ako. Tapos nag-post mag-post, Para nag-post magpasaklolo. Ano sinabi mo doon sa post mo? Ang mga aso ko, kaya ko pa kayang pakainin. Hay, yung na ganun ako. Ganun lang kasimple. Pero hindi ko Facebook yun, Facebook ng mister ko. Facebook ang mister mo. Pinost mo lang, ganun lang kadali. Tapos? May nag-PM, padalang kita ng dog food, mga ulam, bigas, pati kami dinamay na. Pati yung pamilya binigyan na rin. Ay, ang galing! Ang galing! Kahit pa paano, nakakataba naman ang puso. May bayanihan spirit ang Pilipino. Talaga. So, nagkaroon ba ng pagkakataon na talagang naramdaman mo nang gusto mong sumuko sa pag-aalaga ng rescue dogs? Opo, minsan nga muntik na ako magpakamatay. Ala, bakit naman? Wala sila pagkain ng araw na yun. Nung COVID pa rin yun. Bago mo matuklasan yung Facebook. Oo. Muntik na ako magpakamatay. Sabi ko, kaya pag nagpakamatay ako, maiwan sila. Oo, tama. Kawawa naman sila. Kaya sabi ko, hindi ako magpapatay. Bakit ka naman magpapakamatay? Ano ba yan? Hindi ko kinaya, hindi ko rin naman Hindi mo ginawa. talaga kinaya, hindi mo na malaman kung anong gagawin. Ano sabi ng mister mo? Mga supportive naman sila, pati anak mo. Sabi ng asawa ko, akala ko masaya ka dyan sa pag-alaga sa kanila. Bakit ka umiiyak? Tama. Hindi kita suportahan kung umiiyak ka. Kasi dyan ka umiiyak. Ano paliwanag mo? Sabi ko, Masaya ka naman kung napapakain. ang saya. Sabi, pag nakakita siya ng pera sa kontrata niya, Oo. para sa pustiso mo, para makangiti ka ng maganda. Oh. Pagbalik ko, nakatuwa naman kailangan kayo. may pustiso ka na. Para Pagbalik magkapustiso. niya, Oo. ba't wala ka pa rin ngipin? No. Sabi ko, ang ganda nga ng ngiti ko sa'yo kasi lahat ng mga gamot ng mga dogs ko, napamili ko. Oo, mahal din yung mga gamot. Oo. Ang hirap din, ano? Kasi yung mga rescue dogs, may mga sakit, may saklay, di ba? Kukunan mo ng veterinarian kasi iba-iba ang problema, di ba? Magastos din yun. Sobra. So, inuna mo yung mga aso kesa sa pustiso mo. Opo. Ano ang pinakamahalagang mensahe na gusto mong iparating sa mga potensyal na donor, volunteer na nais tumulong sa pag-aalaga ng mga stray dogs mo? Manawagan ka na! Opo, salamat. Pero may talaga. trabaho ka na, bukas na yung kantin mo. Hindi ko na kayang iwanan ng mga aso ko. Kasi Kasi ka 500 lampas na eh. pag nagkakantin ako, kikita ako doon. Baka naman pagbalik ko, pagkagabi, may patay na aso. So, hindi ko kakayanin yun. So, paano? Anong ginagawa mo? Naasahan mo na lang mister mo? Mister ko na lang din, sa Ang tulong... buti naman na konsentidor si mister. Hindi, naintindihan naman niya. Naintindihan niya. Kasi sabi ko, matanda na ako, dito na ako magwakas yung buhay ko sa pagmamahal sa kanila. Pagbigyan mo na ako, ibalato mo na to sa Ay, akin. ang bait naman. Wow, talaga naman. So, anong mensahe mo? Anong panawagan mo sa mga potential na donor? Anong sasabihin mo? Kasi naiiyak ka dahil dyan. Paano ba yan? Baka sabihin mo na ano? Po. Salamat sa pagkakataong ito. Mapasalamatan ko ng lubos-lubos yung mga donors na, at saka sana may paparating pang mga donors sa pamamagitan ng programang ito, mahal na senador. Ayan, para makatulong rin kami kahit papano, no? Sa lahat ng stray dogs, kawawa naman. Sa Senado, pinagpipilitan namin na magkaroon ng batas para yung ating mga aso talagang maalagaan, di ba? Marami tayong stray dogs, nagkakalat yung rabies, nagkakaproblema pa yung ikakapon. Naku, talaga naman, napakaraming gastos at dapat gawin.
Pero yung mga donors natin, sana talagang hahanap tayo ng maraming donor. Huwag kang mag-alala. Praise Salamat, God. Leah. Diyos ko. At huwag ka na mag-alala. Makausap na natin ang mga kaibigan nating mababait sa San Miguel. At sila na ang bahala sa dog food na kailangan mo. Kasi ang San Miguel may locally produced Nutri-Chunks na dog food. Ayan. Anong masasabi mo? Huwag ka na iiyak. Yan ako. Thank you, Nutri-Chunks ng San Miguel. Thank you so much talaga. Grabe, umuulan ng biyaya dito sa programa. Iya. Maraming salamat po. Kasi nakita naman ang ginagawa mo. Naku, salamat din, Lea. Nai-inspired kami sa'yo. At magbabalik po ang At The Moment with Aimee. Sabi ng iba, hindi pwedeng isaing ang wika. Hindi pwedeng ulamin ang salita. Kailangan marinig ang daing ng bayan. Dahil nakakabingi ang kalam ng tiyan. Ngayong buwan ng wika, aralin natin ang lengguwahe ng madla. Makinig para makaunawa, hindi para makapagsalita. Maging bihasa sa ating wikang Pilipino. Maging bihasa sa winiwika ng ating mga kapwang Pilipino.